Siyam na buwan. Siyam na buwan ang sinapupunan ng ating mga nanay ang naging eksklusibo nating tahanan. Tahanang payapa, tahimik, bagamat medyo madilim, at ikaw bilang naninirahan ay solo at eksklusibo lamang. Pero bakit humahantong sa ating mga buhay, sa ating pagtanda, na nawawala na ng puwang ang nanay? Bakit sa panahon na wala na siyang matuluyan, ay ang dulang pinamagatang. Lumayas ka, inay! Ano ba naman? Ako na lang lagi ang kikilos dito sa bahay. Sana tulungan niyo naman ako. Hindi naman ako alila dito eh. Ano bang pinuputok ng butsi mo? Ang aga-aga, nakasigaw ka na agad. Papasok ba lang ako sa trabaho, imbis na asikasuhin mong almusal, bunga nga agad ang inatupag mo. Eh paano? Ako na naman ang maiiwan dito kasama ang dalawang anak mo. Gawaing bahay at pag-aalaga sa mga bata, sa akin na lang lahat. O yan ang gusto mo. Daling ko sa construction site yung mga bata. Nag-iisip ka ba? Sige, ikaw magtrabaho. Ako maiiwan dito sa bahay. Huwag mo akong pilosopohin ha. Emma, ako na lang ang maghahanda ng almusal. Mabuti naman at nakaramdam kayo. Sana tinutulungan mo rin ako sa iba mga gawain dito. Hindi porke nanay kita iaasa mo na lang lahat sa akin. Hindi ko kakayanin mag-isa ang lahat ng gawain dito, no? May mga bata pa akong aalagaan. Emma, ano ka ba naman? Kung pagsalitaan mo ang nanay mo, parang wala ka ng respeto. Mawawala talaga ang respeto ko kung ako lang mag-isa ang kikilo sa pesteng bahay na to. Pasensya ka na, Emma, kung hindi kita natutulungan. Madalas dito sa bahay, lagi kasing masama ang pakiramdam ko. Nahihilo ako at sumasakit ang batok ko. Nahihilo? Kahapon nga ang tagal kong naghanap sa'yo eh. Nandun ka lang pala sa kapitbahay. Hindi ka mapirmi sa bahay. Nakikipagkwentuhan lang naman ako kay Abby. Naiinip kasi ako dito sa bahay eh. Naiinip? Ba't di mo nalang bantayan yung mga apo mo habang naglalaba ako? Tama na nga yan. Sinimulan niyo ang araw sa pagbabangayan. Sige na, papasok na ako. Bibili na lang ako ng almusal dun sa karinderyang malapit sa construction. Kita mo na? Hindi na nakapag-almusal yung asawa ko. Hindi ko naman kasalanan na hindi siya nakapag-almusal. Kasalanan mo kaya? Dapat kasi gumising ka na ng maaga para maghanda ng almusal. Napakaaga mong natutulog sa gabi. Kaya dapat maaga ka ring nagigising. Yun na nga lang ang matutulong mo hindi mo pa magawa. Junjun! Halika nga rito sandali. Bakit po, Nay? Katatapos ko lang maglaba. Pupunta ako saglit sa palengke. May bibilhin lang ako. Dito ka muna ha. Yung lola mo magbabantay sa inyo ng kapatid mo. Nay, wala naman po si Lola. Umalis kanina nung naglalaba ka. Ano? Saan naman daw siya pupunta? Hindi ko po alam, Nay. Naku, si nanay talagang sakit sa ulo. Bakit po sakit sa ulo si Lola?
Wala. Sige, bantayan mo muna yung kapatid mo at hahanapin ko yung lola mo. Baka nandun na naman yun sa kapitbahay. Opo, Nay. Doon ka muna sa kwarto at baka magising ang kapatid mo. Opo. Ay naku, tong si nanay talaga. Kasasabi ko lang kaninang umaga. Nangapitbahay na naman. Sigurado, nandun na naman yun kina Abby. Oh, Emma, ikaw pala. Nandyan ba si nanay? Kanino ko pa siya hinahanap? Oo, nandito. Nagpatulong siya. Lumabas ka nga rito! Umuwi na tayo! Ay, sandali, Emma. May sinasabi pa ako. Hindi ako interesado sa sasabihin mo. Kaya namimihasa si nanay na pumunta rito kasi kinukonsinti mo. Anong kinukonsinti? Nagpunta lang dito ang nanay mo kasi hindi niya alam kung alin ang gamot na iinumin niya. Nahihiya daw siyang magtanong sa'yo dahil mainit ang ulo mo. Ako na ang tumutulong, ako pa sasabihan mo na kung ano-ano. Emma, ba't ka pa pumunta rito? Nakakahiya kay Abby. Uuwi rin naman ako kagad. Ano? Uuwi ka kung kailan mo lang gusto? Pupunta ako sa palengke. Wala magbabantay sa mga bata. Ayun, kaya mo lang naaalala nanay mo kapag may iuutos ka. Hindi mo nga naalala bigyan ng pagkain. Dito siya nananghalian kanina. Hindi ko isusumbat pero gusto kong malaman mo para maisip mong napapabayaan mo rin siya. Bakit? Ilang hati ba ang kailangan kong gawin sa katawan ko para maasikaso ko silang lahat? Emma! Halika na nga, Nay. Umuwi na tayo. Abby, uuwi na rin ako, ha? Pasensya na sa abala. Akala ko ba nag-usap na tayo kaninang umaga, Nay? Naglaba lang ako. Akala ko nandito ka at binabantayan yung mga bata. Yun pala, nasa kapitbahay ka na naman. Aba, parang dun mo na yata gustong tumira. Hindi naman ganon, Emma. Kailangan ko kasing uminom ng gamot. Hindi ko nga lang alam kung alin ang dapat kong inumin. Ang dami kasi ng mga gamot ko Nalilito na ako kung anong oras dapat inumin ang alin. Di dapat sa akin ka nagtanong. Kasi nga, naglalaba ka. Ayoko namang makaistorbo sa'yo. Ayaw mong makaistorbo. Pero sa ginawa mo, lalo akong naistorbo. Imbis na nasa palengke na ako ngayon, eto, sinundo pa kita kina Abby. Sige na. Pumunta ka na dun sa palengke. Ako nang bahala sa mga bata. Siguruhin mong babantayan mo sila, ha? Baka mamaya pagdating ko, kung ano na nangyari sa mga anak ko. Nasa kwarto sina Junjun at Baby. Tulog pa si Baby. Pagising niya, ipagtimpla mo ng gatas. Sige na. Lumakad ka na para makauwi ka kagad. Lola, sabi ni nanay kanina, sakit ka raw po sa ulo. Bakit ka po sakit sa ulo? Sinabi ba talaga yun ng nanay mo? Opo, hinahanap ka po niya kasi kanina Tinanong niya ako kung nasan ka po. Hindi ko naman alam. Tapos yun, sabi niya sakit ka daw po sa ulo. Pagod lang siguro ang nanay mo dahil katatapos lang niya maglaba. Kaya medyo, alam mo na, aburido. Hayaan mo na. Mabait naman talaga ang nanay mo. Baka napagod lang sa dami ng ginagawa niya dito sa bahay. Lola, maglalaro lang po ako sa labas ha. Babalik din po ako kaagad. Nako, baka magalit ang nanay Emma mo pag nalaman niyang pinalabas kita ng bahay. Dito ka na lang sa loob maglaro, Junjun. Sandali lang po ako, Lola. Uwi din po ako agad bago pa dumating si nanay. Malalaman pa rin ng nanay mo na lumabas ka. Baka may kapitbahay tayo na magsumbong sa kanya. Lagot tayo pareho pag nalaman ni Emma. Basta, Lola. Lalabas po muna ako. Babalik din po ako kaagad, Junjun! Pumalik ka rito! Huwag ka nang lumabas! Ay, naku! Nagising na si Baby. Pupuntahan ko muna siya sa kwarto at baka kailangan ng palitan ng diaper niya. Baby, nandito na si Lola. Nagugutom ka na ba? Teka muna at ipagtitimpla kita ng gatas, ha? Lola! Diyos ko! Si Junjun yun! Ano nangyari sa apo ko? Junjun!
ano bang unahin ko? Lola, ang sakit po ng noo ko. Dugo po. Ay, natataranta na ako, Junjun. Ay, sandali lang. Umupo ka rito sandali, ha? Ipagtitimpla ko lang ng gatas si baby. Saka kita dadalhin sa health center. Lola, bilisan niyo po. Baka maubusan na ako ng dugo. Emma, mabuti at nariyan ka na. Bakit? May problema ba? Kasi si Junjun. Ano nangyari kay Junjun? Nay, Junjun! Bakit may benda ang noo mo? Ano nangyari sa'yo? Sabi niya, nadapa siya sa labas at tumama ang noo niya sa semento. Kaya dumugo. Dinala ko siya sa health center para matahi ang sugat niya. Nadapa siya sa labas? Nay naman! Kaya nga pinababantayan ko sa'yo yung mga bata para di sila nadidisgrasya. Tapos ganyan! Ano naman ang ginawa mo? Bakit di mo nabantayan si Junjun? Kasi nagsabi siya kanina na maglalaro sandali sa labas. Hindi ko nga pinayagan kasi alam kong magagalit ka. Pero tumakbo na siya at hindi ko na nahabol. Dahil nagising naman si baby at umiiyak. Kalalabas lang niya nang bigla siyang bumalik dito sa loob at umiiyak. Na dugoan ang noo. Hindi ka na talaga mapakinabangan dito sa bahay. Lagi na lang ganito. Mas mabuti pa yata na wala ka na sa bahay na to. Nakakadagdag ka pa sa perwisyo. Emma, wala naman akong kasalanan. Hindi ko naman ginusto madapa si Junjun. Pero dapat, sinuguro mo pa rin na di siya mapapahamak. Dapat minantayin mo siya dahil yun naman ang billing ko sa'yo Saglit lang ako nawala. Ganyan na agad na nangyari. Paano pa kung mas matagal? Masusundan ko naman si Junjun kung hindi lang sana nagising si baby. Alam mo naman na matanda na ako. Mabagal na akong maglakad. Punong-puno na ako sa'yo, Nay. Mas mabuti pa kung umalis ka na lang dito. Bahala ka na kung sa katitira. Basta umalis ka na rito. Lumayas ka. Mas magiging maayos kami rito kung wala ka. Emma, saan naman ako pupunta? Wala akong mapupuntahan, anak. Maawa ka naman sa akin. Hindi. Pag sinabi ko lumayas ka, lumayas ka. Ayoko lang dito ka. Kunin mo na yung mga damit mo kung ayaw mong ihagis ko lahat yun sa labas ng bahay. Emma, maawa ka sa akin. Saan ako titira? ba't niyo po pinapalaya si Lola? Huwag ka nakikisali sa usapan ng matatanda. Pumasok ka sa kwarto mo at bantayan mo yung kapatid mo. Emma! Ano? Ba't hindi ka pa kumikilos? Ang sabi ko, lumayas ka! Lumayas ka at huwag ka na babalik dito! Oh, Sonny. Nandiyan ka na pala. Ano? Kumain na ba kayo? Oo, nauna na kami ni Junjun. Akala ko kasi mamaya ka pa dadating. Daga nga. Nasaan si Nanay Mirna? Ewan, hindi ko alam. Ano? Ano hindi mo alam? Hindi mo hinahanap? Hindi ko alam. Kasi wala na akong pakialam sa kanya. Pinalayas ko na siya. Ano? Emma! Nasisiraan ka na ba? Nanay mo yun, pinalayas mo? Ano na naman bang pumasok sa utak mo? Ay! Nainis ako sa kanya Pinabantayin ko sa kanya yung mga bata dahil pumunta ako sa palengke. Pagbalik ko may benda na sa noo si Junjun dahil nadapa at tumama sa semento ang noo. Hindi man lang nabantayan ng maayos yung mga apo niya. Ay, ano ka ba? Sigurado namang hindi yun sinasadya ni Nanay Mirna. Tsaka matanda na siya, pinalayas mo pa. Oh, saan naman yung pupunta ngayon? Aba, mas concern ka pa sa kanya kaysa sa anak mo? Ay, hindi naman sa ganun, Emma. Binabalanse ko lang ang sitwasyon. O sige, para makapagbalanse ka ng tama. Junjun, halika nga rito. Ipakita mo sa tatay mo yung noo mo. Nay, o ayan. Tingnan mo yung nangyari sa anak mo. Gusto mo bang may mas malala pa mangyari dyan bago ko palayasin yung lola niya? Ewan ko sa'yo, Emma. Kung tratuhin mo si Nanay Mirna, parang hindi mo siya ina. Sana paglaki ng mga anak mo, hindi ka nila tratuhin ng katulad ng pagtrato mo sa nanay mo. Sana matuto silang irespeto ka. Kahit hindi nila nakita sa'yo kung paano magrespeto ng magulang. Paano na ako ngayon? Sana ako titira. Ay,
Aling Mirna, bakit nandyan kayo sa tabing kalsada, nakaupo at umiiyak? Anong ginagawa mo dyan? Gabi na! Ang dami mo pang bitbit na gamit. Para kayong naglayas Pinalayas kasi ako ng anak ko. Nagalit sa akin si Emma dahil hindi ko raw binantayan ang anak niyang si Junjun. Hindi binantayan? Bakit? Ano pong nangyari? Lumabas kasi si Junjun ng bahay para maglaro. Kaso tumama sa simento ang noo kaya tumugo. Galit na galit sa akin si Emma. Mas magiging maayos daw sila kung wala na ako dun sa bahay. Abay, napakasama naman pala talaga ng ugali ng anak mo, Aling Mirna. Pasensya ka na sa sasabihin ko pero parang hindi ka niya ina kung tratuhin ka ng Emma na yun. Abby, wala na akong mapupuntahan. Galit sa akin si Emma dahil sa nangyari kay Junjun. Kahit anong paliwanag ko, ayaw na niyang makinig. Diyos ko, Aling Mirna, napakabigat naman ang nangyari. Pero hindi ko kayang hayaang nandito lang kayo sa kalsada. Paano kayo dito? Halika, sumama ka sa akin. Naku, Abby, baka makakaabala lang ako sa inyo. May pamilya ka rin, may sarili kang buhay. Ayokong maging pasanin lang kahit sino. Ay naku, huwag niyo nang isipin yan. Kung may pasanin man, mas mabigat pa ang makita ko kayong naghihirap dito ng mag-isa. Para lang kayong pangalawang nanay para sa akin. Dati, naiisip kong baka hindi na ako ganun kahalaga sa pamilya ko. Pero ngayon, totoo pala. Wala na akong silbi sa kanila. Naku, huwag niyo pong sabihin yan. Hindi totoo na wala kang silbi. Ang pagod at sakripisyo mo nung bata pa si Emma, hindi mababayaran ng kahit anong pera o salita. Kung galit si Emma ngayon, dala lang siguro yun ng takot at bigat ng problema. Ay, sana nga, Abby. Pero iba ang mga salita niya. Nakakapanlait. Halos wala ng respeto. Natural lang na masaktan ka, pero tandaan mo, kapag mainit ang ulo, nakakapagsabi tayo ng mga bagay na hindi naman galing sa tunay na damdamin. Baka bukas o sa mga susunod na araw, marirealize din niya ang pagkakamali niya. Ay, ewan ko, Abby. Alam kong mainitin ang ulo ng anak ko, pero ngayong gabi, para bang nakalimutan na niya kung sino ako sa buhay niya. Kaya nga nandito ako, Aling Mirna. Kung ayaw ka muna tanggapin ang sarili mong anak, ako ang tatanggap sa'yo. Halika, sumama ka sa akin pa uwi. May ekstrang kwarto sa bahay, doon ka muna makikituloy. Nasa Saudi naman ang asawa ko, kaya mas okay, magkakaroon ako ng kasama sa bahay. Hindi ba nakakahiya, Abby? Baka sabihin ng iba, nakikialam ka masyado sa pamilya namin. Ayoko sanang madamay ka. Hayaan mo nang sasabihin ng iba. Ang mahalaga, ligtas ka, maayos ang kalagayan mo. At natutulungan kitang huwag makalimot uminom ng mga maintenance medicine mo. Ilang beses mo na nga nasabi dati na ako lang ang naaasahan mong magpaalala. Abby, hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. Ikaw lang ang tunay na nagmamalasakit sa akin. Wala yun. Ang totoo, matagal ko nang tinitingala ang tibay mo bilang ina at lola. At ngayon, hayaan mo namang ako na ang mag-alaga sa'yo kahit pansamantala lang. Salamat, Abby. Siguro ito na ang panahon na kailangan ko ring tanggapin na minsan. Kahit ang pamilya mo, hindi agad makakaintindi. Buti na lang talaga may kapitbahay ako na katulad mo. Basta nandito ako, hindi po kayo mag-iisa. Sana balang araw, mapatawad din ako ni Emma. Sana maalala niya kung gaano ko siya kamahal, kahit nasaktan siya sa nangyari. Darating din ang araw na yon, Aling Mirna. Pero ngayon, ang mahalaga, ligtas ka na at may tahanan kang matutuluyan.
gising na po. Naghanda ako ng mainit na salabat at konting tinapay para sa almusal. Ay, nako, Abi. Nakakahiya naman. Dito na nga ako nakitulog tapos pati ba naman almusal, ikaw pa ang naghanda. Para akong batang muling inaalagaan. Aba, hindi naman kabigatan sa akin yon. Isa pa, gusto ko makasiguro na umiinom kayo ng gamot nyo. Alam kong importante ang mga maintenance medicine mo para sa kalusugan mo. Oo nga. Kung hindi mo ako palaging pinapaalalahanan, baka matagal ko nang napabayaan ang pag-inom ng gamot ko. Ay, ewan ko ba, Abi. Minsan parang wala na akong kana, kahit sa sarili kong kalusugan. Kaya nga po ako nandito. Kung nakakalimutan mong unahin ang sarili mo, hayaan mong may isang kapitbahay na makulit at magpapaalala. At hindi lang basta kapitbahay, kundi tunay na kaibigan. Kaibigan. Oo nga. Ikaw na siguro ang nag-iisang tunay na kaibigan ko. Kasi kahit wala kang obligasyon, kahit wala kang makukuha, tinutulungan mo pa rin ako. Aling Mirna, hindi ko iniisip na pabigat ka. Sa totoo lang, natutuwa ako na kahit papano may pagkakataon akong masuklian yung kabutihan mo noon. Ilang beses mo na akong pinayuhan tungkol sa buhay, sa pag-aasawa at saka sa pagpapalaki ng mga anak. Kung ganun pala, may saysay pa rin ako kahit papano. Pero kahit anong ginhawa ang ibigay mo, Abi, hindi nawawala sa isip ko si Emma. Iniisip ko kung kumain na ba siya, kung okay lang ba sila ni Junjun at saka si Baby. Natural lang yan kasi nanay ka. Kahit anong sakit ang nararamdaman mo, uunahin mo pa rin ang kapakanan ng anak mo at ng mga apo mo. Pero huwag mong kalilimutan, hindi mo rin kasalanan ang lahat. Alam ko, pero iba ang dating kapag sariling anak mo na ang nagtaboy sa'yo. Para bang lahat ng taon ng pag-aaruga at sakripisyo naglaho na lang. Napakasakit, Abi. Parang tinanggalan ako ng karapatan bilang ina. Hindi ka nawalan ng karapatan. Nadadala lang ng emosyon si Emma. Tandaan mo, sa oras na nasakta ng isang nanay, madalas siyang makapagsabi ng mga bagay na hindi niya talaga ibig sabihin. Baka dumating ang araw, siya pa ang unang lalapit sa'yo para humingi ng tawad. Ay, sana nga. Pero sa ngayon, parang imposible. Hindi ko alam kung may natitira pang espasyo para sa akin sa puso niya. Aling Mirna, tandaan mo, ang puso ng isang anak, kahit gaano katigas, laging may lambot para sa magulang. Hindi lang ngayon, kasi sariwa pang nangyari. Pero darating ang panahon, babalik din ang pagmamahal na nakasanayan niya mula sa'yo. Salamat, Abi. Hindi ko alam kung paano ko makakabawi sa kabutihan mo. Hindi mo na kailangan bumawi. Ang kailangan mo lang gawin ay alagaan ang sarili mo. Ay, sana nga dumating ang araw na makita ulit ako ng anak ko bilang nanay. Hindi bilang pabigat. Sana maisip niya na lahat ng pagkukulang ko, hindi ko yun sinasadya. Tatay, bakit po hindi dito natulog si Lola kagabi? Bakit wala po siya hanggang ngayon? Galit po ba si nanay kay Lola? May pinuntahan lang ang lola mo, anak. Babalik din siya. Huwag kang mainip dyan, ha? Pero sinabihan po siya ni nanay kahapon na lumayas na. Nagalit po si nanay dahil dumugo yung noo ko. Ay, anak, hindi lang nagkaintindihan ng nanay mo at ang lola mo. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Sana po, pabalikin niyo na rito si Lola. Kawawa naman po siya. Masakit pa ba ang sugat sa noo mo? Hindi na po. Mabuti naman kung ganun. Sige na, doon ka na muna sa kwarto. Opo, tatay. Anong pinag-usapan niyo mag-ama? Hinahanap ni Junjun ang lola niya. Anong sabi mo? Ano pa nga ba? Ang hirap nga sagutin, Emma eh.
Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag yung galit ng isang anak sa nanay niya. Sana kasi inisip mo rin kung ano yung magiging epekto nito hindi lang kay Junjun, kundi pati na sa nanay mo. Oh, saan siya pupunta ngayon? Sinong kukup sa kanya? Hindi ko alam, Sunny. Basta ang alam ko, ayoko na siya makita dito. Kung ganun, ibig sabihin, hindi ka pa talaga handang magpatawad. Hindi ko alam kung kailan ako magiging handa. Alam mo, sana lang bigyan mo ng konting pag-asa si nanay. Kahit hindi pa ngayon. May pagkakataon pa naman siyang makabawi sa'yo kung tutuusin eh. Pag-asang magbago? Paano kung wala na talagang mababago? Paano kung hanggang sa huli ganito lang siya? Emma, lahat ng tao nagkakamali. At alam ko at sigurado kung hindi ginusto ni nanay ang nangyari. Tsaka, ano ka ba? Nanay mo pa rin siya. Ewan ko, Sunny. Ang alam ko lang, sa ngayon mas gugustuhin kong wag mo na siya makita. Siguro balang araw, pero hindi mo na ngayon. Oh, Nancy, napadalaw ka. Nabalitaan ko kasi na lumayas daw si Aling Mirna sa kanila at dito muna siya sa'yo tumutuloy. Ano bang nangyari? Hindi siya lumayas. Pinalayas siya ng anak niya. Pinalayas ni Emma? Grabe naman yon, sariling ina, pinalayas. Buong gabi nga akong nag-alala kay Aling Mirna. Nakakabahala talaga. Hindi biro ang mapalayas ng sariling anak. Lalo na kung matanda na. Tama ka, Nancy. Kaya nga pinauwi ko muna dito. Kahit alam kong baka magalit sa akin si Emma. Pero hindi ko kayang hayaang mag-isa sa kalye yung matanda. Kawawa naman. Ay, nako, tama lang yung ginawa mo. Pero paano na kaya si Emma? Baka hindi na niya kinaya ang stress. Isipin mo, siya ang gumagawa ng mga gawaing bahay tapos may 2 anak pa siya na kailangang asikasuhin. Ang nakakainis lang, Nancy, parang wala siyang pakialam sa nararamdaman ng nanay niya. Napakalupit ng galit niya kay Aling Mirna. Ay, kahit sobra na ang galit niya, hindi niya dapat pinalayas ang nanay niya. Alam naman niyang walang matutuluyan yung matanda. Kaya nga, Nancy, ako na lang muna ang bahala sa kanya ngayon. Sinisiguro kong komportable siya dito, kahit papano. Ay, mabuti naman. At least, may nakabantay sa kanya ngayon. Hindi ko kasi kayang panoorin lang siya sa kalsada kagabi. Walang matutuluyan at nag-iisa. Naawa talaga ako kay Aling Mirna. At least ngayon, nandito siya. Kumakain at umiinom ng gamot sa oras. Habang nandito ako, hindi ko hahayaan na maramdaman niyang walang may pakialam sa kanya. Nanay, bakit po ba wala si Lola ngayon? Sabi ni tatay, may pinuntahan lang daw, pero gusto ko po siyang makita. Ay, anak, alam mo, minsan may mga bagay na hindi natin naiintindihan agad. Ang lola mo, kailangan lang muna ng konting oras para makapagpahinga at ayusin ang sarili niya. Paano po nga ayusin ang sarili? Anak, kahit ipaliwanag ko sa'yo, hindi mo pa rin maiintindihan. Sana umuwi na rito si Lola. Gusto ko po si Lola eh. Gusto ko pong nandito siya. Anak, naiintindihan kita. Pero minsan, may mga pagkakataon na kahit gusto natin, hindi natin makukuha. Mahal mo ba si Lola? Opo, sobra po. Lagi po niyang pinaalala sa akin kung paano po maging mabait at matulungin sa kapwa. Oo, anak. At yun ang mahalaga. Nay, galit po ba kayo kay Lola? Para kasing galit ka sa kanya eh. Oo, Junjun. Nagalit ako. Pero hindi dahil sa hindi ko siya gusto. Nagalit ako dahil natakot ako sa nangyari sa'yo. Nag-alala ako sa'yo eh. Paano po kaya kung hindi na siya bumalik? Ay, Junjun, hindi mo dapat isipin na hindi na siya babalik. May mga pagkakataon lang na kailangan nating maghintay. At ang pinakamahalaga, na naniniwala tayo na maayos din ang lahat. Emma, hindi naman
sa nakikialam ako, ha? Naiintindihan ko ang takot mo sa nangyari kay Junjun. Pero sa totoo lang, mabigat din ang ginawa mong pagpapalayas kay Aling Mirna. Nanay mo siya, Emma. Alam kong galit ka. Pero hindi sapat na dahilan yon para palayasin mo nanay mo. Eh ano pang dapat kong gawin? Lagi nilang ganito. Lagi siyang may pagkukulang. Hindi ba dapat bilang lola, responsibilidad niya na bantayan yung apo niya? Oo, medyo may pagkukulang siya. Pero Emma, alam mo bang hindi naman talaga obligasyon ng lola na mag-alaga ng mga apo? Ikaw ang nanay ng mga bata. Ikaw ang mas may obligasyon na alagaan ng mga anak mo. Kung iniisip mong may pagkukulang ang nanay mo, isipin mo rin na baka mas malaki ang pagkukulang mo. Anong gusto mong gawin ko, Nancy? Ang gusto ko lang naman nakatulong siya sa akin kahit konti. Pagod na ako sa mga gawaing bahay. Babantayin lang niya yung mga apo niya. Hindi pa niya magawa ng maayos. Matanda na ang nanay mo, Emma. Mabagal na nga siyang maglakad eh. Hindi naman niya siguro ginusto na masaktan si Junjun. Siya pa nga mismo ang nagdala sa health center para maipagabot ang sugat ng anak mo, hindi ba? Oo, siya nga nagdala. Pero hindi yun nakatulong para mabawasan yung galit ko. Parang gusto kong isigaw na wala na siyang silbi dito. Huwag mong sabihin na wala siyang silbi. Ang isang ina, kahit mahina na, may halaga pa rin. Kung nakaya niyang dalhin si Junjun sa health center, ibig sabihin may silbi pa rin siya. Kagabi, sobrang takot ko. Naisip ko, paano kung nawala si Junjun? Paano kung mas malala yung nangyari? Hindi ko yata kakayanin. Kaya mo siya pinalayas kasi natatakot ka. Pero ang problema, Emma, baka ang pinapalayo mo ay ang taong handang magmahal at tumulong sa'yo. Kahit kulang na ang lakas niya. Hindi ko rin alam kung kaya ko pang intindihin siya. Hindi ko alam kung kaya ko siyang tanggapin ulit. Abi, parang ang bigat ng tip-tip ko. Nahihilo ako. Aling Mirna, sandali lang po. Upo po kayo. Huwag kayong gagalaw ng bigla, ha? Hinga po ng malalim. Diyan lang muna kayo. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Ang sakit. Parang pinipiga ang tip-tip ko. Ay, Diyos ko! Baka inaatake kayo sa puso. Sandali! Tatawag ako ng tricycle para madala kayo sa ospital, ha? Kalma lang, Aling Mirna! Kalma lang! Abi, kung sakali man, pakisabi kay Emma, mahal na mahal ko siya. Kahit pinalayas niya ako. Huwag kayong magsasalita ng ganyan, Aling Mirna. Walang masamang mangyayari sa inyo. Dadalhin kita sa ospital. Abi, ang sakit. Hindi ko na kaya. Hindi ako makahinga. Tulong! Tulong, mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Emma, nandito na tayo sa ospital. Diyos ko, Nancy. Hindi ko alam kung kaya ko. Parang gusto kong tumakbo pabalik. Hindi, Emma. Hindi ka tatakbo. Kailangan ka makita ng nanay mo ngayon. Higit kailanman. Emma, salamat at dumating ka. Ang nanay mo. Abi, kumusta si nanay? Critical pa rin siya, Emma. Pero lumalaban. Sabi ni Dr. Ruiz, importante raw na maramdaman niyang kasama niya ang pamilya niya. Kaya dapat pumasok na tayo. Huwag natin sayangin ang oras. Emma, ayan, lumabas na sa ICU ang doktor ng nanay mo. Kayo po ba ang pamilya ng pasyente? Ako si Dr. Ruiz, attending physician niya. Ako po ang anak niya, si Emma. Kumusta na po siya, Doc? Critical pa rin ang kondisyon niya, no? Inatake siya sa puso kanina. Stable na, pero mahina ang tibok. Ang presensya niyo ay makakatulong sa kanya para lumaban siya. Oh, narinig mo, Emma. Kailangan ka ng nanay mo.
Gagaling ang nanay ko, di ba? Malalagpasan niya to, di ba? Hindi natin masasabi yan. Pero habang humihinga siya, may laban pa. At minsan, mas malakas kaysa sa gamot ang dasal at pagmamahal ng pamilya. Kung gusto mo siyang marinig pa, lapitan mo na siya at kausapin. Hindi man siya makasagot, maririnig ka niya. Papayagan kong pumasok kayo ng sabay. Natatakot ako. Paano kung hindi niya ako kayang patawarin? Emma, kahit kanina pa siya nangihina, pangalan mo lang ang inuulit-ulit niya. Sinabi rin niya na kung ano man ang mangyari sa kanya, sabihin ko raw sa iyo na mahal ka niya. Nay, ako to. Si Emma. Nandito na ako. Pasensya na, Nay. Ang dami kong kasalanan sa'yo. Narinig mo? Naririnig ka niya, Emma. Gusto niyang sumagot. Nakita mo? Hindi siya galit sa'yo, Emma. Siguro hinihintay niya lang na marinig mula sa'yo na mahal mo siya. Mahal na mahal kita, Nay. Kahit gaano ako katigas, kahit gaano ako kalayo, alam kong mahal na mahal kita. I'm sorry, Nay. Ang sama akong anak. Dapat inintindi kita. Nay, hindi na kita iiwan. Hindi na kita pababayaan. Magbabago na ang pakikitungo ko sa'yo. Uunawain kita. Sana hindi pa huli ang lahat. Sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon na itama ang lahat ng pagkakamali ko. Nay, naalala mo pa ba nung bata ako? Lagi mo akong ginagabayan kahit laging matigas ang ulo ko. Kahit wala tayong pera, ipinagluluto mo ako ng paborito kong ulam. Gusto mong laging masaya ako. Totoo yan, Emma. Kahit sa kwento niya sa akin dati, ikaw ang iniisip niya palagi. Pero ako, Nay, ako yung nagkulang sa'yo. Ipinagtabuyan pa kita. Imbis na intindihin kita at alagaan, nagsisisi na ako kung bakit ko nagawa yan sa'yo, Nay. Naririnig ka niya, Emma. Ang importante ngayon, naririnig ka niya. Nay, patawarin mo ako. Hindi ko nakita kung gaano ka na napapagod. Lahat ng galit ko, sa'yo ko ibinuntun. Pero ikaw, tinanggap mo lang. Kasi mahal na mahal ka niya. Nang higit pa sa lahat, Emma. Kahit kailan, ikaw ang anak niyang hindi niya kayang talikuran. Nay, gumising ka na. Magpagaling ka kaagad. Pangako, hindi na ako magiging masamang anak. Hindi na ako magpapadala sa init ng ulo. Nay, gusto ko lang ulit sabihin, mahal na mahal kita. Hindi ko na kayang isipin ang buhay na wala ka. Kailangan kita. Kailangan ka pa ng mga apo mo. Nay, mahal kita. Nancy, Abby, uuwi muna ako sandali para kumuha ng mga gamit. Pero huwag kayong aalis sa tabi ng nanay, ha? Ayokong maiwan siya mag-isa kahit isang minuto lang. Huwag kang mag-alala, Emma. Hindi kami aalis dito. Hindi namin pababayaan si Aling Mirna. Umuwi ka muna at magpahinga ka rin kahit konti. Tama si Nancy. Kami na muna ang bahala rito. At kung may mangyari man, agad kitang tatawagan. Huwag kang mag-alala. Babalik din ako ngayong gabi, ha? Gusto kong bantayin si nanay dito. Emma, kailangan mo ring alagaan ang sarili mo. Kasi kung ikaw ang bumigay, sino mag-aalaga kay Aling Mirna? Tama ka, Abby. Pero
Kahit anong mangyari, uunahin ko pa rin si nanay. Kung dati galit ang pinairal ko, ngayon naman gagawin kong panata ang pakitaan siya ng pagmamahal. Naniniwala ako na gagaling si Aling Mirna. Lalaban siya kasi may dahilan na siya para huwag munang umalis. Oo, at yun ang dahilan kung bakit kailangan kong bumalik agad. Hindi ko hahayaang maramdaman niya ulit na mag-isa siya. Hindi na mag-iisa si Aling Mirna mula ngayon. Oh, bakit gising pa kayo ni Junjun? Nay, nakita mo po si Lola? Ba't di mo siya kasamang umuwi? Hinihintay ka namin. Kumusta si Nanay Mirna? Nasa ICU pa. Hindi pa nagigising. Pero tiwala ako na malalagpasan niya ang pagsubok na to. Babalik pa ako sa ospital. Umuwi lang ako para kumuha ng mga gamit eh. Iniwan ko rin sina Abby at Nancy. Tulog po ba si Lola? Sana, Nay, isinama mo na siya rito. Miss na miss ko na po si Lola eh. Punta na lang tayo sa ospital bukas, Junjun, ha? Dadalawin natin ang lola mo. Ano po ba ang sakit ni Lola? Kawawa naman siya, Nay. Huwag kang mag-alala, Junjun. Gagaling din ang lola mo. At paggaling niya, dito na siya uuwi. Yay! Sana gumaling na agad si Lola, Nay. Sige na anak, matulog ka na. At malalim na ang gabi. Opo, Tay. Basta, pupunta tayo sa ospital, ah. Dadalaw tayo kay Lola Mirna. Oo, anak. Dadalawin niyo bukas ang Lola Mirna mo. Masaya ako na humingi na ng tawad si Emma kay Aling Mirna. Sana nga malagpasan ito ni Aling Mirna para mas makapagpatawaran na sila. Ako rin. Ito ng paraan para matutunan ni Emma kung paano magpatawad at magmahal ng mas totoo. Minsan kailangan lang ng tao na magkamali para matauhan. Oh, ayan na pala si Emma. Oh, kumusta? Kumusta si nanay? May nagbago ba habang wala ako? Wala pa rin pagbabago, Emma. Pero stable naman ang lagay niya. Nakabantay lang kami rito para sa anumang posibleng mangyari. Tulog siya pero nakita akong gumagalaw ang kamay niya. Parang may hinahanap. Parang ramdam pa niya na wala ka sa tabi niya. Sobrang nagsisisi na ako sa mga nagawa ko sa nanay ko. Hindi niya deserve na hindi ko irespeto. Lalong hindi niya deserve na palayasin ang mismong anak niya. Parang lahat ng ginawa ko sa kanya, puro kasalanan. Ang tanong na lang, handa ka na ba talagang tanggapin ang pagkukulang mo at humingi ng tawad pag nagkamalay na ang nanay mo? Hindi lang kay Aling Mirna, kundi pati sa sarili mo. Oo, handa na ako. Gusto kong bumawi kay Nanay Mirna. Nanay, nasan po si Lola? Nandun siya sa ICU. Nandun sa loob si Dr. Ruiz. Papayagan niya kayo na pumasok para makita niyo si Nanay Mirna. Kanina pa nagyayayang pumunta rito si Junjun, kaya eto na kami. Kung gusto mo, ikaw na ang sumama kay Junjun sa pag-uwi mamaya para makatulog ka muna. Ako na muna magbabantay rito. Pinauwi ko na nga muna sina Abby at Nancy. Wala pa rin silang tulog mula kagabi. Oh, ayan na si Doc. Doc, kumusta na ang nanay ko? Sa ngayon, stable ang vital signs niya. Mabuti na lang at agad siyang nadala rito at nabigyan ng gamot. Kailangan lang na patuloy nating i-monitor ang progress niya, ha? Pwede ho ba kaming pumasok sa loob, Doc? Gusto lang sana ng anak ko na makita ang lola niya eh. Sige, pero hanggang 30 minutes lang kayo pwedeng manatili sa loob, ha? Sige ho, salamat, Doc. Abby, salamat at pumunta ka ulit dito ha. Kaalis lang ni Sonny at kararating ko lang din. Siyang nagbantay dito mula kaninang umaga. Talagang pupunta ako para magbantay din kami kay Aling Mirna. Aba, Emma, tingnan mo, si Aling Mirna. Parang gising na yata siya. Nakadilat na ang mga mata niya. Oo nga. Teka, tatawagin ko ang doktor. Salamat sa Diyos. Salamat at nagising na si Aling Mirna.
gising na ang pasyente. That's a good sign. Umaasa ako na magtutuloy-tuloy na ang kanyang pagaling. Pwede na natin siyang ilipat ng kwarto bukas. Salamat po, Dok. Emma, gumagalaw ang kamay ni Aling Mirna. Nay, narinig mo ba ako? Si Emma to, yung anak mo. Sorry, Nay. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko sa iyo, ha? Nay, aalagaan kita. Gagawin ko lahat para tuluyan kang bumalik sa dati. Pangako ko yan sa'yo, Nay. Nanay, sabi ng doktor pwede ka na raw lumabas bukas. Makakauwi ka na rin sa atin. Nay, sa pagkakataong to, ako na ang mangangako. Hinding-hindi na kita pababayaan. Miss na miss ka na ni Junjun. Lagi siya nagtatanong kung kumusta ka na. Alam kong miss mo na rin siya, Nay. Pati si baby. Oo, Nay. Oo, pag uwi natin, doon ka na ulit titira sa bahay, ha? Doon kung saan ka nararapat, kasama ng pamilya mo. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera, nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo sa